Sa araw pong ito ay hayaan po natin ang Diyos ang magsalita sa araw na ito at tayo pong lahat ay makinig. Tumunawa po na mga bagay po na sasabihin ng Diyos. Amen. Sa araw pong ito, ating pong pag-usapan yung mga nangyayari po sa ating mga buhay. Amen. Yun po, ang topic ko po ngayon kasi is yung pananaw ng isang Kristiyano. Simulan po natin yung ating topic, no? Ang topic ko po ngayon is yung pananaw po ng isang Kristiyano. So, yung kanina may mga nag-react na. So, mamaya papasok po natin yan doon sa ating topic. So, pag sinabi pong pananaw, ano po ba yung unang pumapasok sa atin? Amen. Pag sinabi pong pananaw, ito po yung perspective ng isang tao. Sa English po, perspective. Ano po ba yung perspective? Yun po yung point of view. Kung yung nakikita mo, kung yung naunawaan mo sa nakita mo. So yun po, sabi po rito, pananaw or perspective, point of view, pagkaunawa sa nasaksihan o nakita. At dito po papasok yung kaunawaan mo kung sa mga bagay po na naranasan mo, nakita mo, di po ba? Diyan po papasok ang iyong pananaw. So sa pananaw mo, doon po manggagaling yung iyong kaunawaan. At doon po manggagaling yung ating mga sinasabi, ating mga ginagawa, yung ating mga naunawaan. Dahil po, yan po talaga dadalo yung kung ano yung ginagawa ng ating mga sarili sa ating buhay. Yung pananaw po. Kasi malaking factor po yan sa ating buhay, malaking bagay po yan sa ating buhay. Kasi kung ano yung pananaw mo sa buhay, yun yung sasalamin sa pagkatao mo. Kung ang pananaw mo ay lahat ng bagay ay mahirap, walang madali sa'yo. Kung ang pananaw mo naman ay lahat ay madali, siyempre walang mahirap sa'yo. Ganun kasimple. So, ganun po. Ang sabi pa po rito, dito magmumula ang kapahayagan mo sa buhay. Dito sa sinasabing pananaw or perspective mo. Kung paano mo tignan ang isang bagay. Kung paano mo maunawaan ang isang bagay. So, paano ba natin ito ay mapasok bilang Kristiyano? Kasi, sa paglipas ng panahon, ngayong mga ilang araw na to, marami tayong mga kapatid na nakikita natin na yung iba gumagawa ng mali sa paningin natin, di ba? Sa paningin natin gumagawa ng mali. Yung iba naman ay, di ba, mayroong kasamang galit na. Yung iba dahil feeling nila, happy sila, feeling nila, kinokondem sila, feeling nila, kasi iba talaga yung iba talaga yung nagtitiwala sa feeling. Diba, sa sarili mong feeling. So, yun po, no? Ang sabi po dito, bibigay po ako ng isang halimbawa na kung paano ba na ina-adapt ng tao yung pananaw. Dito kasi makikita mo kung ano yung tumatakbo sa isip ng isang tao. Amen. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya magsalita. Amen. Halimbawa, naglalakad ako sa gitna. Nadapa ako. Ano yung mararamdaman ko? Sa bawat isa sa inyo. Siyempre, meron dyan natatawa. Diba? Maraming matatawa dyan. Maraming matatawa. Amen. Meron din magagalit na may pagbabanta at paghihiganti. Ang sinasabi na, buti nga sa'yo. Diba? Meron din naman po dyan yung nag-aalala, pero galit. Diba? Nag-aalala sila sa'yo, pero galit. Ano ka ba naman? Ang galit mo? Hindi ka nag-iingat. Uy ka nga. Pinalo ka pa. So, diba? Meron ganyan. Mga ganyang pananaw sa buhay. At meron din naman yung mahaba. Diba? At talagang magpapaalala sa iyo na, kapatid, tutulungan ka. Kapatid, mag-iingat ka naman. Diba? Andun yung abagan, pag-aalala. Amen? So, sa apat na binanggit ko, sa palagay niyo, ano kaya doon ang para sa Kristiyano? Ano po kaya doon dapat ang pananaw ng isang Kristiyano? Nang ang Panginoong Jesus po ay naparito sa ating
mundo. Gaya ng sinabi kagabi, dun po sa ng mga nag-revelation, no? Na parito daw po ang Panginoon para ano? Para pagtawanan ba yung makasalanan? Iligtas. Para kung siya ba ang makasalanan? So, yun ganun po yung pananaw ng ating Panginoon Jesus. So, kanino kayo naglilingkod? Kanino tayo naglilingkod? Sino yung ating role model sa buhay? Ang Panginoon Jesus ba? Kaya na kayo nakakita o nakabasa sa Biblia na ang isang tao ay pinagtawanan ng Panginoon Jesus. Kaya kayo nakakita na ang isang tao ay kinundin ng Panginoong Jesus. Ultimo nga yung sinasaliban na ng ano, diba? Andun yung kanyang pag-aalala. Ganon ang Diyos. Ganon siya kabuti. Ganon yung pananaw niya. Kung ano yung makakabuti sa lahat, yun siya. Yun yung pananaw niya. Hindi siya nag-iisip na kung ano ba yung mangyayari, maganap, na mayroong mga tao talagang sumusubok sa kanya, lalo na yung mga Pariseo. Kung babasahin ko yung Four Gospel, makikita niyo dyan talaga na lagi siyang tinutokso, lagi siya hinahanapan ng butas, pinag-iisipan ng masama. Amen. Di ba ganun po siya mag-isip? Amen. So kung tayo pong lahat ay patuloy po na sumasamba sa Panginoong Diyos, ano po ba dapat ang ating pananaw? Ano po ba dapat ang ating kaisipan? Ang kaisipan po ba natin ay nasa pagsasaya? Ang kaisipan po ba natin ay nasa kalungkutan? Ang kaisipan po ba natin ay nasa pagkondem ng ibang mga tao na nakapaligid sa atin? Aware ba tayo na kapag nakatingin tayo sa ating mga kapatid, ay naroon yung kahinaan? Naroon po yung kahinaan. Bakit? Kasi lagi yung tinitignan yung mga nasa tabi mo. Yung mga nangyayari sa paligid mo. Kaya ang buhay mo, anong po? Ang buhay mo, feeling mo. Diba? Madaya talaga yung feeling na yun. Di po ba? Kung iisipin mo mabuti, usapang pananaw bilang Kristiyano po, bakit kayo narito? Bakit tayo nandito, mga kapatid ko? Para sumamba sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, pagsamba lang po ba sa Diyos ang pinarito natin? O pagsiselfo? O pagkain? Kasi naguluko. O di kaya, chikahan, kwentuhan. Yan po ba? Ganun po ba yung perspective natin sa buhay? Ganun po ba natin nakikita ang Diyos sa buhay natin? Ito ba? Narito po tayo para magpasalamat sa Diyos, sumamba sa Diyos, and yet, cellphone, kain, ituhan. Sino po ba dito nakaunawa ng mga pangako po ng Diyos kanina? Taas po ang kamay na nakaunawa ng mga pangako ng Diyos kanina. Taas po yung kamay ng nakaunawa ng mga pangako ng Diyos kanina. Amen. Naunawaan niyo po? Sige po, magbigay po kayo sa akin ng kahit konting word na sinabi kanina. Kahit konti lang na word na sinabi kanina sa mga pangako. May naalala po kayo? Sino po may naalala? No, parang walang na rin nakanig ah. Diba? Parang walang nakanig kanina. Kasi wala nang nakaalala. Ilang minuto pa lang po yung lumilipas. So, ganyan. Yan po yung sinasabi ko na pananaw. Diyan po papasok yung pananaw natin. Kasi malaking factor po yung pananaw natin sa buhay. Dahil po sa pananaw na yan po yung diyan po manggagaling yung attitude mo, yung behavior mo. Lahat po yan, diyan magmumula. Kung paano ka kumilos, kung ano yung mga dapat mong gawin, nasa pananaw mo. Nasa paniniwala mo, nasa pagkaunawa mo. Amen. Mahalaga sa isang Kristiyano na nauunawaan niya kung bakit siya narito.
Amen? Di mo ba? Ganun kahalaga na nauunawaan mo kung bakit ka narito. Bakit ka ba narito? Para kumain? Para makapagkwentuhan? O para sumamba sa Diyos at makinig ng kanyang mga salita? So, napakahalaga po ng pananaw. Amen? At yan po natin ipapasok po yung pananaw bilang mga Kristiyano. Sabi po ni Apostol Pablo po sa mga taga-Corinto na yung pananaw daw po, yung pagkaunawa ay yan daw po yung kaloob ng Diyos sa atin. So, iba't iba po pananaw meron tayo pagdating sa bagay nila. Amen. Meron ako dito, ibigay ito kanina eh. Pinaglalaro namin ito kanina. So, ano po yung nakikita nyo? Ikaw po yan, nakikita mo. 6. Ikaw? 6. So, 6 po yung nakikita nyo. So, tama po ba kayo lahat? Eh, nakikita ko po 9. Nakikita ko po 9. So, sa pananaw niyo po, tama po kayo lahat, no? So, sa pananaw ko po, tama rin ako. Kahit magkaiba tayo ng tinanaw. Kahit magkaiba po tayo na tinignan, parehas po tayong tama. At hindi dahil tama kayo, sasabihin na mali. Di po ba? So, dyan po natin papasok po yung pakaramdam po ng isang Kristiyano kapag nasasabihin siya na hindi maganda. So, idugtong po natin kasi kanina po, parang sobrang bigat na sabihin na kaya tayo na dito para kumain, para makapagkwentuhan, mag-cellphone, at hindi para sumamba sa Diyos. Amen. So, ipasok po natin yan. Ang sabi po ni Apostol Pablo po, sa book po ng Corinthians, ito po, iba't iba po kasi ang pananaw ng tao. Dahil, ang sabi po rito, 1 Corinthians chapter 12 po, basahin po natin. Ang sabi po, ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hitil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. So, naunawaan po ba natin yung sinasabi? Naunawaan po natin. Pilitin niyo po unawain. Mamaya po, dati po, hihimay-himayin po yan, yung kaloob po na yan. Kasi, marami po sa atin na inaakala nila sila'y tama pagkat ang nakita nila ay tama. At hindi na nila isinasaalang-alang yung nakita ng iba, which is tama rin naman. Amen, di ba? Marami pong ganyang Kristiyano. Amen, kaya marami po sa atin nakukunti, feeling nila, nag-iisa na ako. Kasi silang lahat tama, ako mali sa paningin nila. Tama naman yung ginagawa ko. So, dito po papasok talaga yung pananaw mo sa buhay. No? Na every time po na mayroon po tayong titignan o pakikinggan o babasahin o unawain, amen, nandun po yung talagang dapat po siyang lubos na unawain. Kasi po, bakit po kaya ganun ang nangyayari? Ang sabi po rito, ngayon, tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hitil pa, ay iniligaw kayo sa piping Diyos-Diyosan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya ipinatatalastas ko sa inyo na walang sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil. At walang sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. So, ang pananaw po pala ng tao ay nagmumula sa Espiritu. At yan po ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung paano mo nauunawaan ang mga bagay-bagay sa buhay, dahil yan sa Espiritu. Amen. Nakaloob ng Diyos sa iyo.
Sabi po rito, ngayon may iba't ibang mga kaloob. Datapwat iisang espiritu. Iba't iba daw po ang kaloob sa atin. Ito po pinag-uusapan natin yung kaloob po sa atin. Yung kaloob po ng pagkaunawa, kaloob sa atin ng pag-intindi. Amen. Kasi ang topic po natin is yung pag-unawa po sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Amen. Ang sabi po po rito, may iba't ibang pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So, papakita ko po sa inyo lahat to. Ano po yung nakikita nyo? 60 ba? Pero sa akin talaga 9 eh. Tama po ba kayo? Tama, di ba? At ako, mali ba ako sa paningin niya? Dahil yun yung nakita nyo. At yun yung sinabi ko, nangangahulugan ba na mali ako? Di ba? Hindi. Dahil, hindi naman kayo nakatayo sa kinalalagyan ko. Amen? So, mga kapatid ko, ba't ko ito sinasabi? Napakarami po this past few days ng mga kapatid natin. Tingnan niyo po yung bakante sa mga upuan niyo. Ang nakararanas ng pagkuntin. Nakararanas ng iba't ibang mga kapahayagan na hindi ukol sa Kristiyano. Na nakaka-discourage. Amen. Nakaka-discourage. And yet, sinasabi nila sa sarili nila na tama sila. Kasi, yun yung pananaw nila na tama. Pero hindi mo nakikita kung ano yung kinatatayuan niya. Amen. Kung ano yung pinagdadaanan nila. Amen. Hindi mo nakikita kung ano yung mga bagay na nilalakaran ng mga tao unless pumunta ka sa lugar nila. Amen. Marami sa atin nagsasabi, malakas ako. Ay, backslide siya. Grabe, kala ko pa naman, malakas siya. Sa akin, hindi mangyayari yan. Pipiliin ko lagi ang Diyos sa aking mga buhay. Kasi mahal ako ng Diyos eh. Pero nung ako na yung nakaranas ng bagay na naranasan niya, mas malala pa yung ginawa ko. Di ba? Malala pa sa aking buhay. Di ba? Hindi niyo na maglingkod. Di ba? Ganun po eh. Hindi mo malalaman ang isang bagay unless tinayuan mo yung kanyang lugar. Amen? So, ang nais ko pong ipahayag sa atin mga kapatid ko is yung paano ba natin inuunawa yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Amen? Ano po ba yung nauunawaan natin patungkol sa pagiging Kristiyano? Bakit ba tayo narito? Dahil lang ba para makinig? Dahil lang ba para ipagpalain ng Diyos? Para ba makita tayo ng pastor na present tayo? Nauunawaan po ba natin kung bakit tayo narito? Amen. Nauunawaan po ba natin kung bakit tayo narito? Naparito po ba tayo para ipakita yung forma natin? Bakit po tayo narito? Yun po yung gusto ko talagang itanong. Ano ba yung dahilan? Bakit ba tayo narito? Sa araw na ito. Alam niyo po ba kung ba't kayo nandito? So, kung hindi niyo po alam kung ba't kayo nandito, hindi niyo po nauunawaan kung ano yung nais at ibig ng Diyos na ipagawa sa atin. Amen. At tayo po kulang na kulang pa sa kaunawaan patungkol sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Kulang na kulang pa. Ang kaunawaan po natin sa nais at ibig ng Diyos na ating gawin sa ating mga buhay. Kulang na kulang pa po ang ating kaalaman. Amen. Patungkol po sa nais at ibig ng Diyos ay paggawa sa atin. Amen. At ipagpatuloy po natin yung ating binabasa. Ang sabi po rito,
Datapot sa bawat isa ay ibinibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. So kung hindi po natin ginagamit ang kaloob na to, yun po. Sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ay salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba ay ang pananampalataya gayon din Espiritu. At sa iba na may kaloob na pagpapagali sa isang Espiritu. At sa iba ay ang mga paggawa ng mga himala. At sa iba ay hula. At sa iba ay ang pagkilala ng mga Espiritu. At sa iba ay ang iba't ibang wika. At sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapot ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayong din Espiritu na pinapahagi ng bawat isa ayon sa kanyang bibig. So, nandito po papasok yung comparison po. No? Sa panahon po ngayon, pansinin niyo po, yung kanya-kanyang pananaw ng bawat Kristiyano. Bihira po sa mga churches na malalaki ang magkakasundo. Pero iisang Biblia lang naman yung kanilang binabasa. Iisang lengguwahe lang din. Dito lang sa Pilipinas po. Napakadami nating mga kapatid. Amen. Iisang Biblia lang ang binabasa, iisang Diyos lang yung pinaglilingkuran, and yet, hindi magkakasundo. Bakit? Dahil iba't iba sila ng kaloob ng pananaw. Amen. Iba't iba po kasi talaga. Hindi po pwedeng sabihin ng bawat isa sa atin na ako yung tama, mali ka. Kasi iba po yung pananaw niya eh, sa pananaw ko. Amen? Wala po tayong karapatan na magsabi po na kung alin ba talaga yung tama at alin ba talaga ang hindi tama. Kung alin ba yung totoo sa hindi totoo, kasi hindi man po tayo hukom. Amen? Hindi po tayo yan. Hindi sa atin yan ang gagaling. Hindi po sa atin yan magmumula. Amen? So, sa mga kapatid ko po na narito sa araw na ito, yung mga pananaw po natin sa buhay ay patuloy po natin ibahin ng naayon po sa nais at ibig ng Diyos. Amen. Amen. Ayusin po natin ang ating mga sarili. Amen. Patuloy po tayong matuto sa lahat po ng binabanggit sa Biblia sapagkat ito po ay hindi para sa kapitbahay mo. Amen. Hindi mo ito ginagawa para sa iba, kundi para sa sarili mo. Kagaya nga po nung sinasabi po dun sa book ng Galatians po, no? Chapter 6, verse 3 and 4, no? Na kung gumagawa ka daw po ng mabuti, abay magalak ka. Di ba? Siyempre, sino ba naman hindi magagalak kung puro kabutihan yung ginagawa mo? At ang sabi, huwag mo na yung ihambing pa sa iba. Huwag ka na magkumpara sapagkat ang bawat tao ay hahatulay ayon sa kanyang mga ginawa. Amen. Ayon sa kanyang sariling lalangin. Amen. Di po ba? So, sa mga kapatid ko, dapat po, nag-ating maunawaan ang mga bagay po na patungkol sa Diyos. Hindi po yung mga bagay po na patungkol sa atin. Amen. Amen. At yan po talaga papasok po yung ating kaunawaan. Kagaya po ng topic po natin sa araw na ito, di po ba? Yung pagkaunawa mo sa lahat po ng mga bagay po. Yung pananaw mo sa lahat ng mga bagay patungkol sa pagiging Kristiyano. Patungkol mo sa pagiging Kristiyano. Ano pa pong sabi rito? Ipagpatuloy po natin. Ang sabi po, sapagkat sa isang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sakap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito, hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako sa mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig,
saan naroon ang pangamoy? Datapwat, ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalo mahihina. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Sa buhay po natin, marami po tayong nakikita, marami po tayong interpretasyon sa mga bagay-bagay, marami po tayong mga iniisip po, at marami po tayong inuunawa, pero hindi po lubos po na maintindihan kung bakit po iba't iba po yung atin pong naunawaan sa mga bagay-bagay. Pero ngayon po, sinasabi po rito ng ating Panginoong Diyos na ang kalooban daw po niya sa atin ay iba't iba talaga. Amen. Iba't ibang pananaw, iba't iba po na kaloob. Amen. So, para po mapadali yung aking pong sinasabi, halimbawa po, merong naglilinis. Amen. Abay, magpasalamat ka sa Diyos dahil meron kang lakas para maglinis. At huwag mo nang hanapin yung iba. Amen. Kung ano yung pinagkaloob sa kanila ng Diyos, yun. Amen. Kung pinagkalooban sila ng Diyos ng paghayo, oras ng paghayo, yun. Huwag mo lang, huwag ka na magmumod, huwag ka na magalit. Amen. Bagkus gawin mo na lang yung mga bagay na parang ginagawa mo ito sa Panginoon. Amen. Huwag mo na hanapin pa yung mga bagay na yan sa iba. Kung paano yung kaya mong gawin, yun yung kalooban mo eh. Kung bakit ka malakas, abay, mapalat ka. Amen, dahil yun yung kalooban mo. Yun yung kalooban mo. At ang naunawaan ko po rito, na ang mga bagay daw po na ito, amen, ay talaga po pagpapala po mula sa Diyos. Amen? At yun po, sa lahat po ng mga bagay, sa ating mga buhay, lubos po na mahalaga na nauunawaan po talaga natin yung ating mga sinasabi, yung ating mga ginagawa, yung ating pong mga iniisip, bago po natin ito bigkasin, bago po natin ito sabihin, bago po natin ito ipakita sa bawat isa sa atin. Amen. Sa bawat isang kasama mo, katabi mo, kapamilya mo, dapat iniisip mo talagang munang mabuti. Bakit? Kasi ganun din naman yung pinaglilingkuran mo eh. Naalala niyo po yung Panginoon sa Kristo. Amen. Noong panahon po, dun po sa book po na John chapter 8 po. Di ba ba? Naalala niyo po yun? Yung may dinala po sa kanya isang babaeng nangangalunya. Basahin po natin. Sa book po ng John chapter 8. Sabi po rito, datapwat si Jesus ay napasa bundok ng mga olibo. At pagka-umaga ay nagbalik siya sa templo. At ang buong bayan ay lumapit sa kanya. At siya'y naupo. At siya'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. At nang mailagay siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa kasalukuyang pangangalunya. Sa kautusan nga ay pinag-uutos sa amin ni Moises na patuhin ang mga ganyan. Ano nga ang iyong sabi tungkol sa kanya? At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok. Upang sa kanya ay may maisumbong sila. Datapwat yumuko si Jesus at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. Datapwat nang sila'y nakapagpatuloy ng pagtatanong sa kanya, ay umunat siya. At sa kanila'y sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. At sila nga, nang ito'y kanilang marinig, ay nagsialis ng isa't isa, na nagpasimula sa katatandaan,
hanggang sa kahuli-hulihan na iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa kinaroroonan nito sa gitna. At umunag si Jesus at nang sa kanya ay sinabi, "Babae, saan sila naroon? Wala bagang taong humatol sa iyo?" At sinabi niya, "Wala sino man, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Ako man ay hindi rin nahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So, naroon po yung kaunawaan. Amen. Ng Panginoong Jesus patungkol sa mga bagay po ng buhay. Amen. Ano po yung kanyang ginawa? Amen. Doon po sa mga pagsubok po sa kanya ng mga Pariseo. Ano po yung kanyang ginawa? Amen. Humatol ba siya kagad? Nagsalita ba siya kagad? Amen. Pagkas ay inunawa niya po muna yung pangyayari. At ginawa niya po, nanahimik po muna siya at nagsulat. Nagsulat po siya bago po siya magtanong. Sa ating po mga buhay, mga kapatid ko, sino po dito ang hindi nagkasala? Lahat po, no, nagkasala, no? Kaya po wala tayong dapat ipagmalaki sa buhay, kundi yung magandang loob lang ng Diyos talaga sa ating mga buhay. Amen. Dahil, lahat naman po tayo pare-parehas. Lahat po tayo pare-parehas sa ating mga nararanasan. Amen. Kung nakakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, abay, salamat, magalak ka. Dahil, kalooban ng Diyos na mangyari magalak sa iyo. At yan ay dahil din sa iyong pagtatapat, pagsisikap. Amen. At kung ikaw ay nagsisikap, ay huwag mo ipagmalaki. Bagkus, ang kahabagan ay sumaiyo sapagkat yun din yung ginawa ng Panginoong Jesus. Amen. Andun yung kahabagan niya na hindi na kagad hinatulan yung babaeng balo. Bagkus, siya nag-isip. Amen. Siya nagsulat. At alam niya kung ano yung tumatakbo sa isip ng mga tao. Amen. Alam niya yung tumatakbo sa isip mo. Alam niya yung tumatakbo sa isip ko. Alam mo yung motibo. Alam niya yung motibo ng bawat isa sa atin. Amen. Ngayon, tatanungin ko po ulit kayo. Bakit ba kayo narito? Naunawain niyo po ba kung bakit kayo narito? Hindi pa rin po. Hindi pa rin, no? Hindi niyo po ba naunawain kung bakit kayo narito? Alam po, kaya po tayo narito dahil mabuti po ang Diyos. Mabuti po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At yun po yung kailangan natin i-express. Yung pananaw po ng kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Na ang bawat isa po sa atin ay dapat po nalalaman o nauunawaan ang mga bagay po na patungkol sa pagiging Kristiyano. So bakit ka ba Kristiyano? Ano ba ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Ano ba yung pagiging Kristiyano? Hindi po ba tagasunod ni Kristo? So kung isa kang Kristiyano, bakit ka nandito? Para makapagkwentuhan? Hindi, di ba? Dapat, nandito po tayo para sumamba sa Diyos at makinig ng kanyang mga salita. Amen. Gawaing mabuti yung bawat sinasabi ng Diyos sa atin. Amen. At talaga pong unawain natin, talaga pong dapat natin dibdibin, dapat po natin, dahil salita po ng Diyos ko eh. Salita po ng Diyos to atin po pinag-uusapan dito. At yung kapahayagan po dito ay salita po ng Diyos. Kaya mga kapatid ko, siguro sa susunod po na pagpunta nyo rito, tanongin nyo po yung sarili nyo, bakit ba ako pupunta ko? Para magpakita ng present. Diba? Present ako, sumamba ako sa Diyos. Amen? Na sumamba ka nga, paglabas mo, ni isa doon sa mga sinabi ng mga tumayo at nagpahayag, kailangan na alala. Kanina po, tinatanong ko kayo doon sa pangako po. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Amen. Ang tanong po, may naalala po ba kayo sa sinabi kanina? O naalala niyo yung sinabi ng katabi na kanina? Diba? Mahalaga po kasi yung pagkaunawa natin, yung pananaw natin sa buhay.
na kung bakit ba nangyayari sa atin, bakit ba natin ginagampanan yung mga bagay-bagay sa buhay natin. So, bilang ama, bilang tatay, padre sa pamilya, dapat alam mo kung ano yung perspective mo sa buhay. Diba? Alam mo yung mga gampanin mo, at nang sa gayon, madali mo magawa ang lahat ng ito. Kasi alam mo eh. Diba? Nalalaman mo, naunawaan mo kung bakit, kung ano yung gampanin mo, kung ano yung dapat mong gawin. Kasi nga, andun yung kaunawaan eh. Andun talaga yung pananaw mo na kailangan mong gawin yun dahil sa'yo yun eh. Gawain mo yun eh. Ngayon naman po, mga kapatid ko, naunawaan niyo po ba kung bakit kayo narito? Siguro naman po naunawaan niyo na kung bakit kayo narito. Narito po tayo para sa Diyos. Narito po tayo para sumamba, para makinig, unawain yung mga sinasabi ng Diyos, at matuto sa mga aral niya. Kung ano pa po yung mga nais at ibig niya pong ipahayag sa atin sa araw na ito. So, 3 oras lamang po yan, mga kapatid ko. 3 oras lamang po. Mula alas 9 hanggang alas 12. So, dalangin ko po na maibigay natin lahat para sa Diyos. At maunawaan po natin kung bakit tayo narito. Amen. Kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, kung bakit tayo nagpapasalamat, kung bakit tayo maawit, kung bakit tayo tumutugtog. Ano ba talaga yung pananaw natin sa pagiging Kristiyano? Ano po ba talaga yung aim natin sa pagiging Kristiyano? Narito ba tayo para lipakin ang ating mga kapatiran? Narito ba tayo para atulad sila na ikaw, wala ka namang ginagawa mabuti dito sa church? Ganun po ba? Ganun po ba yung tamang gawin ng isang Kristiyano? Di ba hindi? Kasi hindi naman nagmula sa Diyos yun eh. Amen? Hindi kasi tayo nakikinig. Amen? Hindi kasi tayo umuunawa. Dapat po, unawain natin mabuti kung bakit ba tayo narito. Kung ano ba talaga yung nais at ibig ng Diyos. Maunawaan niyo po yan. Alam niyo po kung paano? Magbasa po kayo ng Biblia. Amen. Basahin niyo kung mabuti yung Biblia. Paulit-ulit yung 4 Gospel po. Unahin niyo po yan. Yung 4 Gospel po, yung Matthew, Lucas, John, Marcos po. Yung 4 po na yan. Basahin niyo po ng basahin. Paulit-ulit niyo pong basahin yan. At malalaman niyo po kung ano ba talaga dapat ang gawin ng isang Kristiyano. Ano ba dapat talaga, yung purpose natin sa buhay? Ano ba talaga yung ating pong dapat gawin bilang isang Kristiyano? Amen? Para po lumalim tayo. Para po lumago tayo. Amen. Amen? Kasi, yung pananaw po natin, iba eh, na kailangan magpunta doon, obligasyon kasi, di ba? Kailangan magpunta doon kasi andun si sister, andun si crush, kailangan makita dyan kasi kailangan makita ng pastor na present ako. Di ba? Pero yung heart na nagsasabing kailangan ko pumunta doon kasi mabuti ang Diyos, mahal ko ang Diyos, wala. Kasi kung mahal mo ang Diyos, lahat ng para sa Diyos, amen, lahat ng utos ng Diyos ay yung gagawin at gagampanan. Wala lang ibang kaagaw. Parang minamahal mo yan. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, lahat ginagawa mo, lahat binibigay mo, lahat inuunawa mo, lahat ng utos sinusunod mo. Amen. Ayaw mo siya magalit. Gusto mo siya paglingkuran. Gusto mo siya laging kasama. So, ganun din po yan. Makikita mo yung pagmamahal ng tao sa Diyos kung gano'n nakalawak at kalaki sa pamamagitan po ng tawag. Kasi sa salita ko, napakadali lang sabihin. Napakadali lang pong sabihin. Pero kung papakita po natin sa gawa, magkakaalaman po. Diba? Kaya lubos po talagang mainam na maunawaan po natin ang lahat po ng bagay. Yung pagkaunawa po kasi, yung pananaw po kasi natin sa buhay, malaking factor po yan na sa ating mga desisyon, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, sa ating pong lahat po na ating nakikita, amen,
lahat po ng ating nararanasan, kailangan po natin yung pananaw na yan. Kasi, amen, lalo na po yung pananaw mo na nagmumula sa Diyos. Kasi, kung sa paningin lamang po tayo aasa sa sarili po nating paningin, napakadaya po ng paningin natin. Kaya nga po sinasabi po ng book po ng Corinthians, 2 Corinthians po, hindi po ako nagkakamali na dapat daw po lumakad tayo sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen. Kasi napakadaya po talaga ng paningin. Yan po yung kalaban ng pananampalataya natin. Yung mga bagay po na nakikita natin. Amen. Napakarami na po na mga nag-backslide dahil dyan sa paningin na yan. Nakita ko si ganito. Nakita ko yung ganito. Sabi, maayos. Nakita ko, kakainan lang dyan. Wala sa kaaysa. Sabi mo, nagkakanda, labas-labas yung ugat ng leeg ng pastor sa kakapagsalita. Yung iba, nasiselfo. Yung iba, tumayo-tuhan. Tanungin mo paglabas kung ano yung naututunan lang. Oh, bless na bless ako. Talaga naman, ang sarap mag-galas doon. Tuwang-tuwa ako sa aral ng pastor. Tanungin mo kung ano yung aral ng pastor. Ano ba yung aral ng pastor? Nakalimutan ka na eh. Pero nag-bless ako. Ano nag-bless kung wala ka naman naunawaan? So, iba po talaga yung pagkaunawa. Amen. Iba po talaga yung umuunawa. Amen. Iba po talaga yung talagang ang perspective mo sa buhay, yung point of view mo sa buhay, nasa tama. Amen. Lagi pong nasa tama, lagi pong nakafocus sa tama. Ano po ba yung tama? Sino po ba yung tama? Kung sa kanya ka po nakafocus at hindi sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Amen. Kasi paano ko po nasabi na may epekto yan sa buhay mo? Kasi ang dami ng kapatiran na nalulungkot. Dahil sa nakikita nila, dahil sa nararanasan nila, feeling nila, napakadami na to the point na parang hindi mo na mag-church kasi kinokondem nila ako doon. Ano ako kinokondem sa'yo? Nakatingin ka kasi sa paligid mo, nakatingin ka kasi sa katabi mo, hindi mo tinitignan kung bakit ka nandito. Bakit ka ba nandito? Diba? Bakit ka ba nandito? Para sa kapatiran mo? Na dumadal sa tabi mo? Diba hindi naman? Narito ka para sa Diyos. Dapat ganyan po yung pananaw natin. Laging positibo. Amen. Hindi po sa mga bagay na nangyayari po sa paligid natin na hindi naman makakatulong sa kaligtasan natin. Di po ba? Tumitingin ka kasi sa paligid eh. Sabi kasi focus lang sa harapan eh. Tinitignan mo si Sita, nakita mo tuloy kumakain. Tumitingin ka sa paligid, nakita mo tuloy nagsiselfo. Ano nangyari? Lumakas ka yung espiritu mo? Hindi. Kasi doon ka na nakafocus. So, ang pananaw po natin sa buhay, dapat po, ang pagkaunawa po natin ay laging nasa harapan. Amen. Lagi po nasa Diyos. Kasi kung bakit po tayo narito, hindi po dahil sa nais natin mag-ipon, kundi nais po natin sumunod sa Diyos. Dapat po ganyan po ang pagiging Kristiyano. Dapat po nauunawaan natin mabuti yung word na pagiging Kristiyano. Kasi kung hindi niyo pong mauunawaan niya, hindi po dadalo yung pagiging sa inyo. Hindi po dadalo yung pagbabago sa inyo. Kasi wala pong maunawaan niya. Parang nabutos ka na, ibili mo ko ng dati puti. Takbo ka natin. Lagi di mo naman nakunawaan kung anong klase. Di ba? Hindi mo kasi nanawag. Hindi man lang sinitry mo na kung ano ba yung pag-ibili sa'yo, kung suka ba, o toyo, o patis, o kung ano man yun, di ba? Ganun po yung nangyayari. Wala po tayo sa kaunawaan sa pagiging Kristiyano. Wala po tayo naunawaan sa pagiging Kristiyano. Bakit ko nasabi? Wala naman tayong naalala ko sa sinabi kanina. Ano po, sinabi po ni Ate Elizabeth, may naalala po ba kayo? Sino po may naalala? Tapos po nga. May naalala po ba kayo first na sinabi niya?
hindi po natin talaga naunawaan kung bakit tayo nandito. So, yun po yung dapat po nating aralin sa buhay. Yung pananaw po ng isang Kristiyano. Ano ba talaga yung pananaw natin? Ano ba talaga yung aim natin? Ano ba talaga yung goal natin? Kung bakit tayo narito? Amen. So, yung pagtingin po natin sa mga bagay-bagay sa paligid, lubos mo nakaka-apekto yan sa ating buhay pagiging Kristiyano. Kaya nga po, in-encourage ko ang bawat isa sa atin na dapat po, focus lang tayo sa atin. Huwag po sa nangyayari sa paligid, huwag sa tumutunog yun, kaya po tumutunog yun, pero kung talaga nakapuwas ka lang sa harapan, hindi mo pansin yan. Kasi mas malakas yung tinig na pumapasok sa isip mo na nagmumula sa Diyos. Amen? Hindi ka na di-distract sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo, ba't ka narito eh? Alam mo yung gagawin mo, alam mo yung kung ano ba dapat yung maging gawin mo, alam mo kung ano yung dapat mong pulutin, alin yung dapat mong utapon, alin yung mga bagay na dapat mo talagang gawin. Amen. Dapat mong unawain, dapat mong pag-aralan, amen. Dapat mong practicein. Lahat ng mga bagay po, amen, na sa pagiging Kristiyano, amen, sa pananaw natin, amen, na dapat natin pagulog. Amen. Amen po ba? Amen. Tumitingin po ako sa mga mata, parang mga nakaganon po sa akin. Siyempre lang naman po yung aking nais ipahayag. Amen. Nais pahayag ng Diyos sa atin. Simple lamang po yung nais ipahayag ng Diyos sa atin. Na kailangan po sa ating mga buhay, malinaw po yung ating pananaw. Amen. Lalo sa mga pangyayari, amen. Lalo na po sa mga bagay po na nagaganap, lalo na dito sa loob ng church. Amen. Dapat po hindi tayo basta-basta nagsasabi ng mga bagay na hindi maganda, kahit ba sabihin natin na ito ay tama, diba? At siya ay palagay natin mali. Kasi wala naman tayong karapatan po para humakon. Amen. Kasi nangyayari po, alam mo, sinabi mo naman, pero sa isip mo, hindi mo siya inatulay. Pero sa puso at isipan ng mga nakapakinig, yun, nahatulan mo na. Nahatulan mo na pala siya. Kaya sa wala ng tulong. Amen. Kaya marami po po ang bakante kasi nga gano'n. Di natin naunawaan kung ano ba yung talagang dapat maging gawin ng isang Kristiyano. Amen. Kung bakit ba naparito ang Panginoong Jesus, kung bakit ba dapat natin sundan yung kanyang mga yabak, kagaya na sinasabi ng 1 Peter 2 verse 21, pababa. Yung halimbawa dapat natin tularan sa Panginoong Diyos na lubos niya pinagkakatiwala ang lahat sa Diyos. Amen? Yung mga ganung bagay po, dapat po naunawaan natin lahat. At manggagaling po yan sa pananaw mo sa buhay. Sa pananaw mo yan, sa pananaw mo, ano ba yung pananaw mo sa buhay? Pag sinabi mo pananaw, yung mga nakikita mo, yung vision mo, yung mission mo, ano yung nananaw mo? Kung ano yung tinitignan mo, kung ano yung iniisip mo, ano yung ginagawa mo. Amen. Nakasalalay dyan yung pagiging, kung anong klaseng tao, kung ano yung pagkatao dyan sa pananaw mo. Kung ang pananaw mo ay pagiging makasarili, kung ang pananaw mo sa buhay ay pagiging pagkatalitin, pananaw mo sa buhay ay matapang ka, makikita at makikita, lalabas at lalabas. Diba? Kaya, ito sinasabi mga kapatid, dahil nais ko ibahagi yung pananaw ng isang Kristiyano. Amen. Amen. Na dapat po, lagi lang tayo nakafocus sa Diyos. Amen. Sa lahat ng bagay na ating sasabihin, sa lahat ng bagay na ating gagawin. Kasi sinasabi mo sa sarili mo na Kristiyano ko eh. Sinasabi mo sa sarili na lingkod ko ng Diyos. Dapat meron ka nito. Pananaw ng pagiging isang Kristiyano. So kasama po ba rin sa pananaw ng pagiging isang Kristiyano na kapag sumasamba, nagsasalita ng salita ng Diyos na nasa harapan, nagkukwentuhan kayo. Diba?
cellphone kayo. Diba? Magandang pananaw kayo. Diba hindi po? So, yun po yung pagiging sensitibo natin sa mga nangyayari po sa paligid natin. Kung ano po yung pagkaunawa natin sa mga bagay-bagay. Kasi pag naunawaan niyo po talaga lahat ng bagay, amen, dito po sa nangyayari, madaling-madali po sa inyo ang mga bagay-bagay sa buhay. Lalo na po kung alam niyo po kung bakit kayo nagpupunta sa isang bagay. Amen, nagpupunta tayo sa kainan. Bakit? Kasi alam mo gutom ka. At may pambayad ka naman. Kung naunawaan mo kung bakit ka naroon. Diba? Kaya ka po nandito. Kasi ka nandito. Kasi para sumamba. Amen. Para sambahin ng Diyos. Papurihan siya, pasalamatan siya, makinig ng salita niya, aralin, matuto. Yun po yung aim ng isang Kristiyano. Yun po talaga yung dapat ginugol natin sa buhay. Amen. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi nakita ko po talaga sa paglipas po ng napakaraming mundo na ang mga kapatiran po natin meron habang nagsaserve tayo pastor, may kumakain, meron natutulog. Amen. Literal na sinabi po na na doon dito sa church ang pahinga. Talagang nagpahinga. Di ba? Ang mga ba? So, hindi naman po natin kinukuntin yung mga ganyan bagay. Bagkas kaya po natin sinasabi para maunawaan natin bakit ba tayo nandito? Amen. Yun lang naman po ang tanong dun eh. Bakit ka ba nandito? Di ba? Para ba matulog? Para may pakita yung bagong shoes? Di ba? So, nang magagaling po lahat yan sa iyong pananaw. Amen. At yung pagkaunawa mo po sa mga bagay-bagay sa buhay. Amen. So, marami po talagang mga bagay po, lalo na po patungkol sa Biblia. Kung magbabasa po tayo, naman po patungkol sa Biblia. Kung magbabasa naman po tayo ng Biblia, paano po ba natin ito inunawa? Paano po ba natin ito naunawaan? Kung magbabasa po tayo ng isang Biblia. Kagaya ng senaryo kanina, may nandapa. Di po ba ang dami pagkaunawa? Di ba? Natawa. Kasi iba't iba yung naunawaan nila. Nakakatawa yung bagay na yun, di ba? Sipin mo, si Michael, nagpagulong-gulong ka dahil natawa. So, marami talagang matatawa. Pero iba, marami talaga naman mag-aalala, marami din naman. Kasi based yan sa pananaw mo talaga sa buhay. Kung paano mo tinatanaw ang isang bagay. Kung paano mo naunawaan ang isang kwento. Amen. Merong kwento po rito, yung kwento po ni Moises. Sa buko ng Deuteronomio. Basahin ko po sa inyo at tatanungin ko po kayo kung ano po yung naunawaan niyo. Amen. Nasabi po dito, mo. Amen. Sa buko ng Deuteronomy, chapter 31 po. Simulan po natin dito po sa chapter 19 na po. Ay, sa verse 19. Nasabi po rito, ngayon ngay sulatin ninyo sa ganang inyo ang awit na ito. At ituro mo sa mga anak ni Israel, ilagay mo sa kanilang mga bibig. Nawain po natin ha. Titignan po natin kung ano po yung mga naunawaan natin dito sa bagay na to. Ngayon ngay isulatin ninyo sa ganang ninyo ang mga awit ng tao at ituro mo sa mga anak ni Israel. Ilagay mo sa kanila mga bibig upang ang awit na ito ay maging saksi sa akin laban sa mga anak ng Israel. Sapagkat pagka sila ay naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanila. Sila ay naipasok ko na sa lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na binubukalan ng gatas at pulot na sila ay nakakain at nabusog at tumaba, ay ipipihit nga sila sa ibang mga Diyos. At paglilingkuran nila at ako'y lalabagin nila at sisirain ang aking tipan. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi sapagkat talastas ko
na ang kanilang iniisip, na kanilang inaakala ngayon pa, bago ko sila ipasok sa lupain, ay sinumpa. So, at talastas daw po ng Diyos yung iniisip ng bawat tao. Kaya isinulat ni Moises ang awit na ito ng araw din yan at tinuro sa anak ng Israel. At kanyang pinagbili na si Joshua na anak ni Nun, at sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatatag sapagkat iyong ipapasok ang anak ni Israel sa lupain na isinumpa ako sa kanila, at ako isa sa iyo. At nangyari nang matapos ni Moises na magsulat ang mga salita, kautusang ito, hanggang sa natapos, na nag-utos si Moises sa mga Levita na may dala ng kaban ng tipan ng Panginoon, sinabi, kunin niyo ang aklat na ito sa kautusan at ilagay ninyo sa siping ng kaban ng tipan ng Panginoong Diyos upang ito'y maging pinakasaksi laban sa iyo, sapagkat talastas ko ang inyong paghihimagsik at ang inyong matigas na ulo. Narito, nabubuhay pa ako kasama ninyo sa araw na ito, kayo naging mapaghimagsik laban sa Panginoon, at gaano pa kaya pag namatay ako. Puluhin mo ang mga matatanda sa iyong mga lipi at ang iyong mga pinuno upang masalita ko ang mga salitang ito sa kanilang panig at matawag na langit at lupa at pinakasaksi laban sa kanila, sapagkat talastas ko na pagkamatay ko, kayo'y magsisisama at mag-aayos sa daan na aking itinuro sa inyo. Ang kasamaan ay isasabi sa inyo sa mga huling araw, sapagkat inyong gagawin yung yaong masama sa panang inyong Panginoon upang ipamungkahin niya kayo sa kalangitan at sa pamamagitan ng mga gawa ninyong mga kamay. At sinalita ni Moises sa pakinig ng buong kapisanan ng Israel ang mga salita ng awit na ito hanggang matapos. Amen. So ano po naunawaan natin doon sa kwento? Sa kwento po, may mga positibo pong pananaw at may negatibong pananaw tayong natunghayan. So ano po yung mga negatibong pananaw po na ating natunghayan sa kwento po, no? Na aking binasa po sa buhay ni Moises. Kasi po, si Moises po, alam po natin, isang matuwid na tao na lingkod ng Diyos na nagligtas po sa bayan ng Israel sa pagkaalipin. Amen. Siya po yung ginamit ng Diyos para po maialis ang kanyang bayan sa pagkaalipin sa Ehipto. So, yun po, no? Naging tagasunod po siya ng Diyos, naging matapat po siya sa Diyos. Amen. At sa kanyang pagtatapat po, meron pong lupang ipinangako ng Diyos. Yung pagtawid po nila ng ilog Jordan. Pero magkagayon po, sinabihan po siya ng Diyos na huwag ka na tumawid, Moises, pagkat ikaw ay mamamatay na. Amen. Sa kabila na ginawa po ni Moises, di po ba? Ito po yung negatibong pananaw po dun sa kwento. Sa kabila po ng ginawa ni Moises na pagtatapat sa Diyos, ay hindi niya naranasan yung pangako ng Diyos na makarating dun sa lupang pangako. Amen. Hindi po niya naranasan na makatawid dun dahil sinagay na siya ng Diyos. Amen. Sinabi na sa kanyang Diyos yung kamatayan niya ay nalalapit na. So hindi na po siya pinatawid ng Panginoong Diyos upang maranasan po yung lugar na na ibinigay ng Diyos. At dun din naman po sa kwento, mababasa po natin na nandun po yung galit at parusa ng Diyos. No? Yung mangyayari magaganap po doon sa kung tayo po ay tatalikod. Kung sila po ay tatalikod, amen, kung wala akong tiwala yung Diyos, wala pong tiwala ang Diyos sa mga Israelita. Amen. Kaya pag namatay daw po si Moises, wala, natatalikuran na siya, nahangamba ang Diyos. Wala pong tiwala yung Diyos sa mga Israelita. So yun po isa pang negatibong pananaw dun sa kwento. Amen. Naunawaan niyo po ba? Nagigets niyo po? Na sa mga bagay-bagay po dito sa kwento nito, nakabase po yan sa pananaw natin talaga. Amen. Yun po yung mga negatibong pananaw po na nakita ko. At alam ko po na naunawaan niyo. Na sa kabila po ng pagtatapat ni Moises, hindi na siya pinatawid ng Diyos, pinatay na siya. Yun nga po, walang tiwala yung Diyos sa mga Israelita kasi kung namatay si Moises, kailangan pang gumawa ni Moises ng awit para maalala ng mga Israelita ang Diyos. Yun nga po, no, yung parusa ng Diyos na hindi daw po niya natitignan.
Hindi niya daw po idadako yung mukha niya sa mga Israelita kapag nangyari yun. So yun po yung mga negatibong pananaw po, no? Doon sa kwento, kung ganun ka po mag-isip, amen. Kung ganun po yung pag-iisip, na puro kang negatibo sa lahat ng bagay, amen. Hindi mo ma-adapt yung talagang naisipaywatik ng Diyos doon sa kwento. So, naging masama ba ang Diyos dahil hindi na naranasan ni Moises na makarating doon sa lupang pinangako ng Diyos? Hindi ba naging tapat ng Diyos? Naging tapat ang Diyos. Dahil doon tayo sa positibong pananaw, sa positibong pagkaunawa, doon po sa kwento. So ano po yung positibong naunawahan natin doon sa kwento? Amen? Nandun po yung pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa bawat isa. Lalo na sa Israelita. Bakit? Kasi inutusan niya si Moises na gumawa ng awit. Amen? Para hindi siya malimot at para hindi mangyari yung mga kinatatakutan niya. Amen? May ginawa po ba yung Israelita? Wala. Yung Diyos pa rin po yung nagmamalasakit at gumawa. Amen? At kung uunawain pa po natin yung kwento, amen? Napakasarap po. At patuloy kong pipiliin yung buhay ni Moises. Bakit? Isipin niyo po, mamamatay na siya, kuusap pa siya ng Diyos. Mga kahulugan, na nasa kanya pa rin ang pagsama ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At alam mo po, yun yung nais at ibig natin mangyari maganda. So yun po yung pananaw talaga na meron kang makikita sa isang bagay na talagang mapupulutan mo siya ng aral at magagamit mo sa buhay, magmomotivate sa'yo, mag-encourage sa'yo, na ang pagsamba po sa Diyos ay talagang sobrang nakakamangha, nakaka-amaze, nakakalakas, nakakatuwa, nakakagalak. Amen? So, iwasan na po natin yung pag-iisip po ng pananaw ng mga negatibo. Kasi, ano yan, nakabasa talaga yun sa pagkatao sa pagkatao natin. Amen? Ano pa po yung nakita po natin dun sa kwento? Naunawaan natin na positibo. Na kailanman, hindi po nagpabaya ang Diyos. Hindi po siya nagpapabaya kasi mangyayari pa lang yung mga bagay na hindi maganda. Nandun na po yung nagpaplano ng Diyos. Nag-uutos na siya. Nandun na po yung kanyang pagiging maagap na, yes, gawin mo to. Kasi baka sila hindi na sumumpa sa akin. Ayaw mangyayari ng Diyos yun. So yun po yung mga bagay na patungkol po sa ating pagkaunawa. Kung bakit ko po ito sinasabi sa bawat isa sa atin, amen? Kung bakit po ito naipahayag dito, upang mabago po yung ating mga pananaw sa Diyos. Amen. Baguhin po natin yung pananaw natin. Iyan po natin yung mga positibo at tanggalin po natin yung mga negatibo. Amen? At lubos po na mas mahalaga na dapat nalalaman po natin yung mga bagay po na dapat natin maging gawin bilang Kristiyano. At nauunawaan po natin kung bakit ba tayo narito. Amen? Kung bakit po tayo sumasamba, kung bakit tayo kailangan nandito sa lugar na ito gawing linggo. Amen? Na ang araw po ng Sabat po lubos na mahalaga. Amen? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, ano po ba yung araw ng Sabat? Sa iba pa itong araw po. Amen? Ang pamamahinga. Amen? Naunawaan po ba ng bawat isa sa atin? Na hindi lamang po tayo narito dahil para sa responsibilidad. Lubos po na napakahalaga ang pananaw mo bilang isang Kristiyano. Kasi, diyan po makikita yung mga kilos, yung mga desisyon mo, diyan sa pananaw mo. Amen? Diyan po sa pananaw mo. Lalo na sa pananaw mo bilang Kristiyano. Ano ba yung nakikita mo? Ano ba yung, paano mo ba nakikita ang sarili mo? 10 years from now, 5 years from now, nakaupo ka pa rin ba dyan? So, meron kang dapat gawin. May dapat kang i-aim. So, yun po, doon po papasok yung pananaw mo sa buhay. Yung paniniwala mo, yung pangunawa mo, kung bakit ka ba talaga nandito. Amen. Kung bakit tayo narito? Kasi, una, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, kailangan po natin sumunod sa nais at ibig naman. Amen. So, yun po yung mga bagay po na dapat natin maunawaan sa buhay nito. Amen. Kaya po tayo narito, hindi para mag-cellphone, hindi para magkwentuhan, hindi para pumorma,
kundi para makinig po ng salita. Amen. Maunawaan ang nais at ibig niya po mangyari sa ating mga buhay. Sino po ba may ayaw dito ng kaligtasan? Diba? Lahat tayo gusto natin maligtas. So, ayusin po natin yung pananaw natin sa buhay. Ayusin po natin yung ating mga sarili, ating mga kaisipan. Tanggalin po natin lahat ng negatibo at patuloy po natin i-adapt lahat ng positibong bagay. Amen. Sigawan ka ng pastor, napagalitan ka. Amen. Salamat sa Diyos. Bakit? Ba't ako magtatang ko? Nakikita ko na na merong pastor na nagmamalasakit sa akin, na itinatama yung mga mali ko. Amen. Na may taong pumapansin sa akin at sinasabi yung mga kamalian ko. Diba? Mga ganong pananaw ba sa buhay? Na positibo talaga. Hindi yung pag narinig mo, sinabi ng pastor, magbago ka na! Sa pastor, pinagtatama ako. Ako yun eh. Ako yung sinasabi ng preaching, sabol ako. Nakakalungkot naman. Na dinidirekta sa akin. Yes, direkta naman talaga ang salita ng Diyos. Amen. Lahat sa atin. Kasi sino ba hindi nagkasala sa atin? Pag sinabi pa ng Diyos na magbago ka, para lang ba sa akin yun? Siyempre para sa lahat yung generalize po yun. Amen. Kaya baguhin po natin yung pananaw natin sa buhay. Baguhin po natin yung ating mga kinikilos, yung ating pong gawin. Nakabase po yan sa pananaw natin sa buhay. Kasi kung ang pananaw mo, hanggang langit, lahat ng mga bagay na mabubuti galing sa Diyos ay isa sa ulo mo, iintindihin mo, uunawain mo, pagsisikapan mo na makamtan. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kasi para po yan sa atin. Para po sa sarili natin kaligtasan. Amen. Magugulat yun, magmasalangin ka na. Dito mo lang pasok, dito pwede dito. Bakit? Ito sa cellphone na habang nagsasalita ako. Pag tinanong ka nila, may naalala ka pang mga salita ko na itinuro ng pastor. Wala. E kanina nga lang po, yung mga sinabi kanina, wala na tayong naalala. Di po ba? Lubos natin nauunawaan yung mga bagay po na ating ginagawa kung bakit pa tayo naroon. Kung bakit pa tayo dumadako sa damong paroon. Di ba? Alam dapat natin malinaw dapat sa ating mga kaisipan yung ating mga plano, yung ating mga gagawin, yung mga bagay na dapat natin gagawin. At yun po, kung bakit tayo narito, unang-una, dahil mahal tayo ng Diyos, at pangalawa, ay dapat po tayo magpalit ng paglilingkod dahil nilita po tayo ng Diyos upang paglingkuran siya. At yun lamang po. Salamat po sa Diyos sa araw na ito. Diyos po ang nagagalak talaga na pabigyan ng pagkakataon ng mga tayo sa lugar na ito. Talaga, pag nandito ko po talaga, yung hindi mo, para pong, para ang lumulutang. So, yun po, lubos na kinagagalak ko na aking puso talaga na maipahayag ko yung salita ng Diyos. Sa kahit naman pong kaparaanan, alam ko po na ang lahat po ay natututo. Ayaw ko na ang sinabi ko ay pinaunawa ng Diyos. Yun po, ngayon po